mga palamunin ang tingin sa atin ng mga dayuhan ngayon. Dahil sa ginagawa ng administrasyong to, na nababalitaan ng mga dayuhan talaga kahit saan sulok ng daigdig, ang pagnanakaw at korupsyon na nangyayari sa atin ngayon. Kaya may event akong inatin ng kahapon, ma-share ko lang sa inyo. Pumasok ako na masaya, maayos ang pakiramdam, pero lumabas ako na parang sinaksak yung dibdib ko sa sama ng loob. Dahil nagkaroon ng gathering nga, grupo-grupo, tapos hindi man lang na-credit ang mga Pinoy, pero yung ibang mga nationalities, na-credit sila, nagsasabi ng mga gandang mga bagay tungkol sa mga bansang yun. Pero ang Pilipinas, parang wala sa eksena. Parang lumulutang lang sa ere na parang walang masabing maganda talaga sa Pilipinas sa ngayon Hindi tulad dati, kita nyo noong panahon ni Tatay Digong, pag sinabing Philippines, wow, Duterte agad ang babanggitin nilang salita Philippines, Duterte, yan ang sasabihin nila, di ba? Ibig sabihin, we have a good leadership pagka ganun. Hanga sila kasi may nagpapatakbong leader sa bansa natin na Malalicuan yun, di ba? Ngayon, pabulok nga, patras tayo. Ngayon, ang problema dito, kaya nga parang ako sinaksak sa dibdib, sabi ko sa inyo, di ba? Dahil yun nga, bilang isang Noipi nga, parang itsapwera tayo. At parang tingin nga sa atin, mga palamunin o salitang consumers, kung alam nyo, parang tayo yung taga-ubos, di ba? Ng mga tira-tira. Yan ang masasabi ko. Kumbaga, alam nila kasing wala tayong aasahan sa ating home country. Kaya parang madali lang tayong utus-utusan nila. Ganun yung tingin nila sa atin, parang utusan lang. At tayo nga yung parang consumer. Dahil nga wala nga tayong sariling industriya na may pagmamalaki Lagi lang tayong umaasa sa ibang mga nationalities, sa mga dayuhan. Wala nga tayong may export na maigi sa ibang bansa 'Di ba? Kasi nga hindi pinagpofokusan ng gobyerno ngayon yan Ang gusto nila yung habulan kay Senator Bato yung mga ganyan Tapos talagang nagpo-focus ako, tinitignan ko yung body language nila. Yung iba napapadikit sa mga Pinoy Parang iwas na iwas, parang diring-diri. Parang kung pwede lang na umiwas, I don't wanna associate myself with you. Parang ganun yung gusto nila sabihin Kitang-kita nyo siyempre hindi naman bastos lahat ng dayuhan. Pero kitang-kita nyo sa body language. Kasi nga, siyempre iniisip ng mga yan, kung ang mga politiko sa atin, mga leader natin, mga magnanakaw, mga korap, parang ganun ang tingin din sa atin, na parang hindi tayo gagawa ng marangal, na parang pag may opportunity na magnakaw, baka pag iniwan nila ang bag nila, baka mamaya nakawan natin, ganun ang iniisip nila. Sakit. Ang sakit, di ba, kung maririnig nyo, para bang, ano ba tayo? Di ba? Para naman tayong sobrang walang mga dignidad nun, di ba? Okay lang yung galing ka sa mahirap na bansa, basta nire-respeto at tinitignan bilang isang mga marangal na tao. Pero yung iisipin ka na gano'n na matino ka, pero parang pag-iisipan ka na magnanakaw din, talagang below the belt na, talagang nakakasakit na. Para kang sinasaksak nga, ika nga. Talagang damay na damay talaga lahat ng Pilipino sa mga nangyayari sa ating administrasyon ngayon Hindi nyo pwedeng sabihin hindi, na walang kasalanan ng administrasyon ngayon. Binabato nyo lang na sisi para may connecta. Hindi ganun. Kasi talagang pag lumabas kayo ng bansa, may experience at may experience nyo, di ba? Isa pa nga dyan ang mga dayuhan nga tingin sa atin mga kasangkapan lang tayo. Yung para bang mga Pinoy nagtatrabaho sa healthcare industry, yung mga nangangatulong dyan, mga DH o mga factory worker, no? Ibig sabihin yung ginagamit nila tayo for their own sake, for their own gains ng ekonomiya nila, pero sa side natin wala tayong nagigain. Sumusweldo mga factory workers natin sa abroad, mga Pinoy na masisipag dyan. Pero kumbaga hindi nag-grow ang ekonomiya natin. Kinukurakot pa nga yung mga padala ng natin OFW dapat nagpapadagdag yan sa ekonomiya ng bansa natin, di ba? Sa dinami-dami ba naman ng OFWs all around the world. Pero kita nyo, binubulsa lang nila. Kaya sana lang talagang dumating yung pagkakataon na itatrato tayo ng mga dayuhan with dignity and respect. Kahit na hindi tayo sobrang yaman, pero at least alam nilang mga marangal tayo. At yun nga, pumalit naman na isang leader na tulad ni Tatay Digong, na Malalicuan Yu, na merong political will, may disiplina, at alam kung anong gagawin. Hindi weak leader.